distrito at party list. Ano ang mga trabaho nila? Una, gumawa ng batas. Lahat ng batas na ginagamit natin, tulad ng sa edukasyon, kalusugan at sa ekonomiya, nagsisimula sa Kongreso. Pangalawa, kontrolin ang budget. Sila ang nag-aaproba kung saan gagastusin ang pondo ng gobyerno para sa paaralan, hospital, kalsada at iba pa. Pangatlo, imbestigahan ang mga issue. Kapag may anomalya o problema sa pamalaan, pwedeng magsagawa ng hearing para matukoy ito. At higit sa lahat, sila ang boses ng taong bayan. Ibinoto natin sila para isulong kung ano ang makabubuti sa atin at sa ating mga karapatan. Bilang mamamayan, tungkulin din natin ang makialam at maging mapanuri. Alamin kung ano ang mga ginagawa ng ating mga kinatawan. Dahil sila ay para sa atin at dapat galing sa atin. Hindi lang sila gumagawa ng batas. Sila din ang boses ng sambayanang Pilipino. Alamin, Makialam! Makibahagi. ako si Jos Ignacio. Dexter Ganibe. Mavic Trinidad. Ryan Reloban. Abante! Susunod na ang Abante sa Tanghali. Good news mga kaabante, dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus, at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Araw ng Huwebes, January 8, 2026 para sa Abante sa Tanghali. Ako po ang inyong kaabante, Eli Soludar, para sa isang oras na balitaan mula sa nangungunang tabloid at DWAR 1494 Abante. Una sa balita, entertainment, sports at tulong. Sanib puwersa ng mga pangunahing tabloidista sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa Abante sa Tanghali, ako ang inyong kaabante, Mavic Trinidad. Sa ating mga headlines. MPD tiniyak ang ligtas at maayos at ng banal na traslasyon ng Poong Nazareno. Metro Manila itinaas sa red alert para sa Translasyon 2026. Petisyon kontra unprogrammed funds sa inihain sa Korte Suprema ng ilang kongresista. 1.15 trillion pesos na budget para sa sektor ng edukasyon, pinakamalaki sa kasaysayan ayon sa Teachers Dignity Coalition. Mark Arevalo ng Wawaw Builders inireklamo ng tax evasion ng BIR sa DOJ. PBBM binigyan ng 1 taon ang mga employer at miyembro ng PhilHealth na magbayad ng utang na kontribusyon. DOH, 1 buwan na umanong walang sekyo dahil sa expired na kontrata. Sanggol na ibinenta online ng menor de edad na ina nasa gip ng pulisya. Sa balitang abroad, Trump ikinokonsidera ang paggamit ng US military para makontrol ang Greenland. Samantala, sa balitang sports, sa TNT Tropang 5G, rumagasa sa panalo kontra Meralco Bolts. At sa balitang showbiz naman, SB19 member Ken Suzon at Pinay supermodel Jenica Sanchez may sikreto umanong relasyon. At sa ating balitang viral, si Ateng na sumakay sa bisikletang walang pedal.
At ngayon sa detalye ng ating mga balita, tiwala si Manila Police District o MPD spokesperson Police Major Philip Ines na magiging maayos, ligtas at banal ang isasagawang traslasyon ng Jesus Nazareno ngayong taon. Sa panayam ng programang Abante sa Umaga, sinabi ni Ines na matagal at masusing pinaghandaan ng MPD ang lahat ng kinakailangang seguridad at paghahanda para sa taunang prosesyon. Ayon sa kanya, maayos na nailatag na ang mga plano at mga hakbang kaya wala na umanong puwang para sa pagkukulang o pagkakamali sa pagpapatupad ng seguridad. Dagdag pa ni Ines, nakahanda na rin ang mga emergency response units at medical teams na itinalaga sa iba't ibang bahagi ng ruta ng traslasyon. Kasabay nito, nagpaalala si Ines sa mga deboto na panatilihin ang disiplina, iwasang sumampa sa Poong Nazareno at mahigpit na sundin ang mga abiso at alituntunin ng lokal na pamahalaan ng Maynila upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Nailatag na po natin lahat yan, Ma'am Raya. Sabi ko nga, wala na ako nakikita ang buwang na magkamali pa tayo dito dahil sa dami ng ginawa nating mga pagkilos dito in the middle pa nung nakakataon. Sabi ko, taon-taon naman, Ma'am Raya, ginagawa ito sa Manila Police District. Sabi nga natin minsan na nababagitan, muscle memory na ang meron kami dyan dahil patagal na ginagawa itong traslan ito dito sa Luzon ng Maynila. Ang tinig ni Manila Police District spokesperson Police Major Philip Ines sa panayam ng Abante. Itinaas naman ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC ang red alert status sa buong Metro Manila bilang paghahanda sa Translasyon 2026. Epektibo mula alas 8 ng umaga ngayong araw hanggang alas 8 ng umaga ng Enero 10. Sa ilalim ng alert status, naka-activate ang mga response clusters ng iba't ibang ahensya tulad ng OCD, NCR, NCRPO at DOH, DSWD pati na rin ang MMDA. Pati ang lahat ng local DRRMC offices at layunin nito na masiguro ang maayos na koordinasyon at mabilis na pagtugon para sa kaligtasan at seguridad ng publiko sa panahon ng prosesyon. Pinaalalahanan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang mga deboto ng Jesus Nazareno na pairalin ang disiplina paggalang sa paglahok sa taunang traslasyon na inaasahang dadaluhan ng milyong-milyong mananampalataya. Ayon sa simbahan, ang tunay na debosyon ay naipapakita sa maayos na pag-uugali, pagpapakumbaba at pagsunod sa tema ngayong taon na dapat siyang itaas, ako na may bumaba. Umaasa rin ang CBCP na magsisilbing patunay ang prosesyon na ang mga Pilipino ay may disiplina sa pagsamba at mas napapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, sakripisyo at pagsisisi. Ang traslasyon ay itinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakabantog na religious procession sa Pilipinas at sa buong mundo. Samantala, tumanggap tayo ng report, Mark Arevalo ng Wawaw Builders inireklamo ng BIR sa DOJ. Umabante sa balita si Abante reporter Isaya Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Nagsampa ng reklamong may kinalaman sa tax evasion ng Bureau of Internal Revenue laban sa sole proprietor ng Wawaw Builders and Corporation na si Mark Alan Arevalo. Ito ay dahil sa umano'y maanumalyang flood control project sa Malolos, Bulacan. Base sa investigasyon, 77.2 million pesos ang pondo sa nasabing proyekto. Pero natuklasan ng Commission on Audit na walang nagawang proyekto sa lugar. Ayon sa BIR, nilabag ng Wawaw Builders ang Section 254 at 255 ng National Internal Revenue Code of 1997. Tinatayang aabot sa mahigit 48.3 million pesos ang tax deficiency ng nasabing kontraktor. Samantala, nanindigan naman ang ahensya na patuloy ang kanilang laban sa korupsyon at kanilang irereklamo ang iba pang lumabag sa batas. Ako, si Isaiah Mirafuentes, Abante. Panibagong kontrobersiya ang kinakaharap ngayon ng Health Department matapos matuklasan na ang expired na kontrata sa kanilang security personnel
Remedyong ginawa ng ahensya may ugnay din daw sa pautang scheme sa loob ng kanilang tanggapan. Narito ang umabanting balita mula sa Politico Nightly Abante reporter na si Dexter Caribe. Nahaharap muli sa kontrobersiya ang Department of Health matapos umanong mabigo ang pamunuan na tiyakin na mayroong sapat na seguridad sa loob ng ahensya kasunod ng pag-expire ng kontrata ng dating security provider. May kapabayaan din umano sa pagsasagawa ng bidding para sa kapalit nito. Batay sa mga impormasyong ating nakalap, mag-iisang buwan nang walang security guards ang DOH dahil hindi agad na isagawa ang bidding process kahit pabatid na ng pamunuan na magtatapos ang kontrata ng kasalukuyang security agency noong Disyembre ng nakaraang taon. Sa kaparehong buwan lamang umano naglabas ng invitation to bid ang DOH dahilan upang magkaroon ng kakulangan sa seguridad sa loob ng ahensya. Lumitaw rin sa proseso ang issue ng umano'y pinapaborang security agency na Agilex na nabigo namang makapasa sa technical requirements sa kanilang bidding documents. At dahil sumablay ang isinagawang bidding, ang ginawang remedyo ng DOH ay kunin ang mga tauhan ng dating humahawak na security agency na Maximum at ipinasok bilang job order personnel kahit wala na umanong sapat na kagamitan gaya ng batuta at baril na kinakailangan upang epektibong maprotektahan ang mga pasilidad ng DOH. Hindi rin umano ito umaayon sa umiiral na batas sapagkat ang mga security guard na itinatalaga sa mga pasilidad ng pamahalaan ay kinakailangang magmula sa mga lisensyado at accredited security agencies. Nakasaad sa Section 6 ng Republic Act No. 11917 o Private Security Services Industry Act, ang mga individual na gumaganap ng tungkulin bilang private security guards ay dapat may wastong lisensya at authorization na inisyu ng Philippine National Police o mga institusyong accredited ng TESDA. Dagdag pa rito, ayon sa mga source, ang ilang dating security personnel ng Maximum na ipinasok bilang job order ay umano'y sangkot sa pagpapalakad ng pautang scheme sa loob mismo ng DOH na lalong nagpapalala sa isyu ng seguridad at integridad sa ahensya. Dahil dito, ibinabato ng mga kritiko ang pananagutan sa pamumuno ni Health Secretary Ted Herbosa na ayon sa kanila ay nabigong pangalagaan ng seguridad ng sariling institusyon. Kung hindi umano kayang protektahan ng pamunuan ang loob ng DOH, lalong nagiging questionable ang kakayahan nitong tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng pangkalusugang aspekto ng mga Pilipino. Ako si Dexter Ganibe, Abante. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagpatupad ng one-time general amnesty sa mga miyembro ng PhilHealth. Umaabante sa balita si Abante reporter Aileen Taliping. Abante Radyo Live Report. May pagkakataon na ang mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation na bayaran ang kanilang hindi nahulugang kontribusyon sa mahabang panahon matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang General Amnesty para sa business owners, employers at self-employed members ng walang interes. Iniutos ng waiver ng 3% compounded o accumulated na buwan ng interes sa mga hindi nabayarang premium contributions. Sinabi ng Pangulo na tinatayang 300,000 miyembro ng PhilHealth ang makikinabang sa General Amnesty. Sa ilalim ng amnestiya, binibigyan ng 1 taon ang mga miyembro na bayaran ang lahat ng kanilang hindi nahulugang kontribusyon simula 2013 hanggang 2024. Hinimok ng Pangulo ang mga employer na i-update ang record ng kanilang mga empleyado at tiyaking naka-enroll ang mga ito sa YAKA program o Yaman ng Kalusugan. Ako si Aileen Taliping, Abante. Samantala, legalidad ng 2026 national budget kwestiyon sa Korte Suprema. Umabante sa balita si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Eli, nagsumiti ng petisyon sa Supreme Court sina mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice. Hiling nila sa kataas-taasang hukuman tingnan ang legalidad na unprogrammed funds sa General Appropriations Act o budget para sa taong 2026. Naniniwala sila na may kapangyarihan ng Korte Suprema na tukuyin kung naaayon sa konstitusyon ang paglalagay ng unprogrammed funds sa pondo. Ayon kay De Lima,
Kahit pa vinito ni Pangulong Bongbong Marcos ang halos 92.5 billion pesos na program funds, may natitira pang 150.9 billion pesos na program appropriations. Para sa kanila, nakakatakot ito dahil posible na naman itong daan para sa korupsyon. Dapat tukuyin ng gobyerno kung saan nakalaan ang lahat ng budget at alisin na ang program funds. Kinontra ni De Lima ang pahayag ni Senator Win Gatchalian na garantisadong malinis ang pondo para sa 2026. Ayon sa kanya, execution ng pondo ang mahalaga, hindi ang pagbibigay ng garantiya. Ako, si Isaiah Mirafuentes, Abante. Bail petition ng mga akusado sa flood control sa Oriental Mindoro dininig sa Sandigan Bayan. Maabante sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report. Isinagawa ngayong Webes ang bail hearing ng Sandigan 6 Division sa mga akusado ng flood control anomaly sa Nauhan, Oriental Mindoro. Kabilang sa mga akusado ang siyam na dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, Region 4B na nahaharap sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Kasama rin sila sa mga kinasuhan ang dating kinatawan ng Ako Bicol Party List na si Zaldeco. Ayon sa defense team, may naipatayo umanong istruktura sa proyekto at may kaukulang billing kaya sila humiling ng piyansa. Samantala, iniharap ng prosekusyon ang testigong si Attorney RJ Bernal na tumukoy sa mga dokumento ng SunWest Corporation at humiling na maging saksi rin sina DPWH Secretary Vince Dizon at iba pang dating opisyal ng ahensya. Inaasahang magpapatuloy ang mga pagdinig simula Lunes, Enero 12 kung saan maghahain ng mga testigo ang prosekusyon upang matukoy kung papayagan ng piyansa ng mga akusado. Ako si Charmaine Abong, Abante. Binigyan diin ng Teachers Dignity Coalition na mandato ng saligang batas na ang sektor ng edukasyon ang dapat tumanggap ng pinakamalaking alokasyon sa pambansang budget. Ayon sa grupo, hindi lamang ang Department of Education, kundi kabilang din ang Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at mga state universities at colleges bilang pangunahing ahensya ng sektor. Ibinahagi ni Benjo Basas, chairperson ng Teachers Dignity Coalition, na noong nakaraang taon ay nilabag umano ng pamahalaan ng probisyon ng saligang batas ng mas malaking pondo ang inilaan sa Department of Public Works and Highways o DPWH kumpara sa sektor ng edukasyon. Dahil dito, ikinatuwa ng mga guro ang inilaang 1.15 trillion pesos para sa sektor ng edukasyon sa panukalang 2026 national budget. Ay kay Basas, bagamat may mga kakulangan pa rin, pinahalagahan ng sektor ng edukasyon ang ginawang ratifikasyon ng Kongreso na layong maibalik sa wastong antas ang prioridad at pondo para sa edukasyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Teacher Benjo Basas sa programang Walang Atrasan sa Abante. Pinakamalaki sa kasaysayan yung budget natin, ng national budget, no? Yung education budget, pinakamalaki rin. Yung DepEd budget, pinakamalaki rin. Lahat ito ay unprecedented, no? Pero pwede ho nating sabihin na kulang pa ito, no? Kung ang titignan ho natin ay ano ba talaga yung actual needs, no, doon sa ground, no? Kasi hindi naman parang Sir Benji, no? Ang sabi ko nga diyan, parang sa bahay yan, eh. Pag lumaki yung budget mo sa bahay, hindi nangangahulugan na okay na, no? Kasi tignan mo, baka naman lumaki yung budget dahil bumili ng cosmetics yung nanay, no? O yung tatay bumili ng alak, no? So, ganun po sana, no? Ganun po natin siya gustong tingnan, ano? Yan ang tinig ni Benjo Basas, ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Samantala, tumanggap muli tayo ng report, PNP, 100% ng handa sa Translasyon 2026. Umaabante sa balita si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Handa na ang Philippine National Police para sa Translasyon 2026 bukas na inaasahang dadaluhan ng milyon-milyong mga deboto. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., 100% na ang latag ng seguridad para sa pista at nakahanda na rin silang magpatupad ng adjustment kung kinakailangan. Ipapakalat ang tinatayang 15,000 pulis mula umpisa ng prosesyon sa Quirino Grandstand hanggang sa ito'y maibalik sa Quiapo Church. Nakaposisyon na rin ang mga operatiba
operatibang nakasibilyan at intelligence unit para pigilan ang mga insidente ng pagdurukot, pagnanakaw at iba pang uri ng pananamantala at krimen sa panahon ng pahalik. Nagtalaga rin ng mga police assistance desk at dedicated na mga tauhan para tumulong sa mga senior citizen, person with disability, kababaihan at mga bata. Sa isinagawang press briefing naman ngayong umaga sa Campo Crame, sinabi ni PNP Public Safety Division Chief Julius Domingo na huhulihin ang mga lalabag sa liquor ban at iba pang ordinansa. Ayon naman kay Manila Police District Spokesperson, Police Major Philip Ines, naka-full alert ang MPD sa traslasyon habang ipapatupad din ang maximum tolerance at pinakamataas na antas na profesionalismo sakaling may mga sasalubong sa undas at iba pang magiging pasaway sa aktibidad. Ako si Edwin Balasa, Abante. Naghain si Senator Raffy Tulfo ng Senate Bill number 1585 na naglalayong tiyakin ang abot kaya at accessible na hospital services para sa mga guro sa pampublikong paaralan at kanilang mga dependenta. Ayon kay Tulfo, batay sa isang 2023 study, maraming guro ang dumaranas ng stress-related illnesses at alta presyon dahil sa kakulangan ng access sa preventive health care. Sa ilalim ng panukala, inaatasan ng mga pampublikong ospital na magbigay ng komprehensibong serbisyong medikal. Magpapatupad ng hindi bababa sa 10% discount sa konsultasyon at gastusing pang-ospital ng mga guro at maglaan ng fast lane facilities. Layunin ng panukalang batas na tugunan ng kakulangan ng benepisyong pangkalusugan ng mga guro at palakasin ang sektor ng edukasyon. Paglalaan ng pamahalaan ng mahigit 2 bilyong piso sa 2026 national budget para sa high-value crops upang patatagin ang supply ng siling labuyo at maiwasan ang biglaang pagtaas ng presyo. Ayon kay Senador Francis Pangilinan, umaabot hanggang 1,000 kada kilo ang presyo ng siling labuyo kapag tag-ulan dahil sa kakulangan ng supply. Kasama sa mga hakbang ang pagpapalawak ng taniman sa labas ng mga tradisyonal na lugar tulad ng Bicol, paggamit ng greenhouse at maayos na imbakan at tamang timing ng pagtatanim at pag-aani. Suportado rin ng pondo ang mga programa ng Department of Agriculture para mabawasan ang price volatility at maprotektahan ang mga consumer. Samantala, sanggol na ibinenta online ng menor de edad na ina, nasagip ng pulisya. Umabante sa balita, si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Nasa pangangalaga na ng Social Service Development Department o SSDD ng Quezon City ang isang buwang gulang na sanggol na ibinenta online sa halagang 55,000 pesos ng menor de edad na nanay. Tagumpay na nasagip sa operasyon ng Philippine National Police Women's and Children's Protection Center, Luzon Field Unit at Social Service Development Department ng Quezon City ang sanggol na inaalok sa social media. Sa isinagawang operasyon, nahuli rin ng otoridad ang isang suspect sa paglabag sa Extended Anti-Trafficking in Person Act of 2012 at the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Nabatid na 17 taong gulang pa lamang ina ng sanggol at dala umano ng kanyang sitwasyon sa buhay kaya nagdesisyon na pumasok sa illegal na online adaptation. Dahil minor de edad, siya ay nasa private custody ng Social Service Development Department bilang child in conflict with the law. Bibigyan din siya ng psychosocial support habang na-turn over na sa SSDD Quezon City ang sanggol at doon inaalagaan. Samantala, hinikayat naman ng WCPC ang publiko na i-report sa kanilang official Facebook page ang mga insidente ng child abuse at trafficking maging online sexual exploitation para agad itong maaksyonan. Ako si Edwin Balasa, Abante. Samantala, wag po kayong bibitiw, magbabalik ang Abante sa tanghali.
Magkasangga sa talakayan sa maiinit na sports issue. Makabuluhang kwentuhan at kulitan kasama ang sports personalities. Defense Minister Jerry Guinera at Mr. Cool Jerry Eslana. Sport Talakan. Dito yan sa Abante Radyo. Umarap sa Billionaire News Channel. Billionaire News Channel. Wala na po akong contact sa kanya. Tinakarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. What happens to that 60 billion? Where is that supposed to go? Ano bang ginagawa ng Ombudsman before? Aprobado na ang proposed national budget for 2026. You think it's going to happen during this administration or for next? Mapipiya agabi na imbag na rabii, maya pabengi. Simulan na natin ang agenda. Ang lungsod ng Bishkek ay kabisera ng Kyrgyzstan na isang bansang napapaligiran ng mga kabundukan at matatagpuan sa Central Asia. Kahanga-hanga ang mga natural na tanawin sa lungsod ng Bishkek, lalo na kapag panahon ng taglagas. Ang panahon ng taglagas ay karaniwang pumapatak sa mga buwan ng Setyembre at Oktubre. Ang panahong taglagas ay maituturing na perpektong panahon para sa pagbisita sa lungsod dahil sa banayad nitong klima. Kakaibang tanawin na masasaksihan kapag nagpalit na ng kulay ang paligid. Mula sa luntiang mga puno, unti-unting nagbabagong anyo ang paligid tungo sa mga ginintoang tuyong dahon. Ang mga kilalang pasyalan tulad ng Panfilov Park at Oak Park ay dinarayo dahil tanaw mula rito ang mga kabundukan na nakapalibot sa lungsod. Sa pagbabalik ng ating balitaan, mga deboto ng Jesus Nazareno patuloy ang pagdagsa sa pahalik sa Quirino Grandstand. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Relobay. Abante Radyo Live Report. Mabik, nagpapatuloy ngayong araw, January 8, 2026, ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand dito sa lungsod ng Maynila. Ito ay isang araw bago ang nakatakdang prosesyon bukas, January 9, 2026. Dagsaman, dagsa at mahaba man ang pila, nag-aalab pa rin ang debosyon ng mga deboto na nais makalapit sa Poong Jesus Nazareno. Kabilang na sina Emily Pasco na Taguig City na simula pa alas 10 ng gabi kagabi na nakapila at Sheila Torion na galing pa sa Bulacan na kagabi pa ng alas 8 pumila dito sa pahalik. Ayon sa kanila, mas maraming deboto ngayong taon na nakiisa sa taunang pahalik kumpara noong nakaraang taon. Dagdag pa nila, nagkaroon din kasi ng singitan sa pila. Gayunpaman, ayon sa dalawang deboto na nakausap natin, kahit ilang oras maghintay, ayos lang ang mahalaga, mahawakan at makapagpunas sa mapanghimalang imahe at personal na maiparating ang laman ng kanilang puso, isipan at panalangin. Sulit naman ang kanilang pagod at puyat. Pakinggan natin ang kanilang tinig. Mas mabilis po last year kaysa ngayon. Kasi every year kasi ako nandito. Ngayon po yung pinakamatagal ko talaga. Ever since kapahalik ko. So ilang oras na po kayo nandito? Paano po? 14 hours. 14 hours na. Saan pa po kayo galing? Taguig po. Taguig. Sobrang dami ni tao. Maraming tao compare sa last year. Last year. Pero worth it naman kapag kahit ang tagal ng pilaan. Or may napapansin ba kayo, ma'am, na mga sumisingit na pila? Meron kagabi. Kasi nakatulog kami sa pila na may mga nakasingit. Ryan? Mabik? Okay. Mabik, sa huling tala naman ng MPD, umaabot na sa mahigit 10,000 ang bilang na nakiisa sa pahalik ngayong araw as of 11 a.m. Mabik? Alright, mag-iingat ka dyan, Ryan.
Mamaya, balikan ka rin namin ulit para sa iba pang mga balita. Yan muna Ryan. ang update dito sa ngayon muna ang update dito sa nangyayaring pahalik dito sa Quirino Grandstand. Ako si Ryan Reloban, Abante. Inilatag ng Philippine National Police o PNP ang mga pangunahing prioridad nito para sa taong 2026 matapos ang sinagawang tradisyonal na New Year's Call sa Camp Crame na pinangunahan ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Dumalo sa aktibidad ang mga opisyal mula sa Directorial Staff, Regional, Provincial at City Directors, gayon din ang mga pinuno ng support units. Kabilang sa mga prioridad ng PNP ang mas mabilis na investigasyon ng mga kaso, full operationalization ng Unified 911 Emergency Response System at pagpapalakas ng hanay ng kapulisan alinsunod sa advokasya ng bagong Pilipinas. Ang New Year's Call ay isang tradisyon sa Uniform Service na naglalayong patatagin ng pagkakaisa at samahan sa loob ng organisasyon. Samantala, zero ang programmed appropriations sa 2027, isusulong ni Senador Erwin Tulfo. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Abante Radyo Live Report. Itutulak ni Senator Erwin Tulfo bilang Vice Chairman ng Senate Committee on Finance ang total scrapping ng unprogrammed appropriations para sa mga locally funded projects sa susunod na taon. Sa kapihan sa Senado, sinabi ni Tulfo na maliban sa foreign assisted projects na kailangan ng counterpart na budget mula sa gobyerno ng Pilipinas, kailangan anyang wala ng unprogrammed appropriations sa susunod na taon. Suportado niya yung mga kumukwestiyon ngayon sa Korte Suprema sa legalidad ng unprogrammed appropriations ng 2026 budget dahil karapatan naman anya nito ng bawat Pilipino. Sabi ni Tulfo na nasa Senate deliberations pa lang para sa 2026 budget, nagkasundo na yung mga senador na wala ng UA, maliban lang sa foreign assisted. Pero pagsapit anya ng BICAM, ang mga counterpart anya nila sa Kamara ang nagtulak nito. Kaya bukod sa deadlock sa DPWH budget, isa anya ang unprogrammed appropriations na issue sa dahilan kaya 2 araw na walang BICAM meeting noong Disyembre. Ako, si Dexter Ganibe. Abante! Hinikayat ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga bagong promote na general at flag officer na maglingkod ng may integridad at bubuong kakayahan sa bawat tungkulin. Sa isinagawang courtesy call sa Camp Aguinaldo, iginit ni Browner na hindi rango ang sukatan ng tagumpay sa serbisyo kundi ang tapat at responsable na pagtupad sa mga gawain. Isinagawa ang aktibidad natapos ang oath-taking ng 37 bagong general at flag officer na sa kanilang commander-in-chief na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Nauna nang hinimok ng Pangulo ang mga opisyal na maging responsableng tagapagbantay ng bansa at panatilihin ang pinakamataas na antas ng pamumuno at integridad sa paglilingkod. Sinisiguro ng iba't ibang tanggapan ng Philippine Ports Authority ang kaayusan ng mga pantalan sa bansa, lalo na nitong nagdaang holiday. Sa programang FYI sa Abante, sinabi ni Acting Port Manager PMO Marinduque Quezon Ann Teresa Biscocho na sinisiguro nila na maayos ang lahat ng konstruksyon ng mga pantalan sa bansa. Mula sa pasilidad nito hanggang sa magiging dami ng pasahero mula noong nagdaang holiday hanggang sa mga darating pa. Dagdag pa ni Biscocho, sinisiguro ng pamunuan ng PPA na patuloy nilang pinagsusumikapan na pagbutihin at i-develop pa ang mga pasilidad para sa ikauunlad ng mga pantalan sa bansa. Improve yung existing facilities po natin, kasama na po yung mga recently po yung mga tinamaan po ng masamang panahon ng bagyo para at ganoon din po patuloy po tayong nag-construct ng mga panibagong PTBs, facilities na naayon po sa standards, maging moderno and mas malaki na ma-address po yung ating demand and pagpatuloy na paglago ng ating mga pasahero. Okay. So, yun po, kami po sa PPA patuloy po namin itong
isinusulong ang pagpapalago at pag-develop ng ating mga pantalan. Yan ang tinig ni Acting Port Manager PMO Marinduque, Quezon, Ann Teresa Biscocho. At samantala, nasa linya natin si Director Teresito Bacolcol ng PBOX kaugnay ng sitwasyon sa Bulkang Mayon. Director, magandang tanghali po sa inyo. Yes sir, magandang tanghali din po. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng Bulkang Mayon base po sa inyong pagmamonitor? So for the past 24 hours, nakapagtala po tayo ng 50 pyroclastic density currents and ang pinakamahaba po nito is 1.5 kilometers from the crater. And nakapagtala din tayo ng 161 rockfall events. And halos wala tayong earthquake na itala isa lamang. Actually, this is the first earthquake since for the past 72 hours. So right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon volcano. Apo. Pero sa inyo pong monitoring at matagal-tagal na rin po yung ginagawang pagbabantay, meron ho ba na senyales na mas lalala at lalawak ho itong sitwasyon na ito dyan po sa bulkan? For now, ang nakikita natin, based sa data na kuha natin, this will follow the 2023 template, effusive eruption. But sana ganito na nga lang, this will not progress into an explosive eruption. But of course, it's still too early to tell. But again, may mga tinitingnan naman tayong mga parameters katulad ng biglang pagtaas o biglang pagbaba ng sulfur dioxide. Ang sustained increase in mass flux, meaning may nakita na tayong mas mahabang lava flows. Kapag lumalaki na at maging mas madalas yung pyroclastic density current events natin at kapag may lava fountaining and kapag dumadami din yung binggol natin, yan yung mga tinitingnan natin bago natin itaas to alert level 4. But so far, hindi pa natin nakikita yan. Apo. Pero sa kabila ng ganyan, na sa inyong pagmamonitor, ay handa na rin po ba yung mga evacuation centers at inyong pong ugnayan sa lokal na pamahalaan para matiyak po yung kaligtasan ng mga residente? Kami po ay in constant communication naman with the LGUs at saka sa OCD. So kapag may mga nakita tayong pagbabago sa mga parameters natin, kapag nag-escalate, agad-agad naman nating i-inform sila. So basically, yung implementation ng danger zone, paghanap ng mga evacuation centers, nasa mandato po yan ng mga LGUs. Alright. Magandang hapon po, Director. Si Mavic po ito. Tanong ko lamang po dun sa sinabi ninyo na alert level 3 na po ngayon. Ano po? Ibig hubang sabihin nun, hindi pa siya ganoon level para maglikas. Wala pa hong ganung plano. Pero naghahanda na po. At paano ho ninyo nasisiguro na sapat po yung ating mga pagkain, tubig at mga serbisyong medikal, ano po, lalo na po para sa mga evacuees? Actually, nagsilikas na po sila yung nandun sa loob, nasa loob ng permanent danger zone. Nagsilikas na po sila. Pero yung paghahanda, yung mga kailangan mga basic necessities nila, yung mga pagkain, sa ibang ahensya po yan, it could be the DSWD, of course, in collaboration with the LGUs, sila dapat yung nag-aalis po yan. Okay. So meron na ho palang mga lumikas na rin. Ano po? Batay ho sa pagtaya din ng PHIVOLCS, ano po, ninyo, na 6 na buwan daw po ang tatagal ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Totoo po ba yun? Kung if this will follow the 2023 template, halos pareho yung nakikita natin ngayon. May lava dome growth, may collapse yung lava dome, naging rockfall, naging pyroclastic density currents or ozone. Halos pareho yung nakita natin with the 2023. Yung 2023 kasi, it took 6 months bago humupa yung activity ng bulkan. So kung this will follow the same pattern, medyo we're in for a long haul, medyo matagal-tagal. Pero sana hindi naman. Opo. Of course, anything can happen. So, alright. Sige po. At from time to time po siguro, Director, ay makikipag-ugnayan po kami sa inyo. Ano po? Para po sa iba pang mga update
tungkol dyan sa Bulkang Mayon. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay, maraming salamat. Yan po si Director Teresito Bacolcol ng PBOX. At samantala, magbabalik pa ho ang Abante sa tanghali matapos po ang ilang mga paalala. Tumutok at makiisa sa Abante. Traslasyon 2026 Special Coverage. Ihahatid namin ang komprehensibong mga balita sa mahal na Nazareno. Mula sa Quirino Grandstand hanggang sa pagpasok sa Quiapo Church. Traslasyon 2026 Special Coverage. Dito lamang sa Abante. Kasama mo. Daang-daang swimmer ang lumaho sa Alfred Nicodem Memorial Winter Swim sa lungsod ng Prague na kabisera ng Czech Republic. Ang tradisyon na sinimulan mahigit 7 dekada nang nakalipas ay dinarayo ng maraming turista at swimmer mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Ang paglangoy sa nagyayelong ilog ay may 3 kategorya na 100, 300 at 750 meters ang distansya. Ang mga manlalangoy ay hindi lamang nanggagaling sa iba't ibang panig ng Czech Republic, kundi mula rin sa Australia, Belgium, Spain, Holland, Germany, Russia, USA, England at Slovakia. Ang paggunita kay Alfred Nicodem ay isang mahalagang kaganapan kung saan ang mga manlalangoy mula sa iba't ibang club, henerasyon at antas na karanasan ay nagkakaisa. Sa pagbabalik ng ating balitaan, Chief Engineer Dedo matapos madulas sa ininspeksyon na barko sa Atimonan, Quezon. Umabante sa balita si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Nasawi ang isang 72 taong gulang na chief engineer matapos madulas at magtamo ng malubhang pinsala sa ulo habang nagsasagawa ng inspeksyon sa isang barko sa Atimonan Port sa Barangay Zone 1 sa Atimonan, Quezon nitong Miyerkules. Kinilala ng Atimonan Police ang biktima na si Franklin Bacuel na residente ng Barangay Sico sa Lipa City, Batangas at chief engineer ng barkong LCT Rafael Mateo. Ayon sa investigasyon, dakong alas 10:35 ng umaga lamang nangyari ang insidente habang iniinspeksyon ng biktima ang engine room ng barko kung saan sa umano nawala ng balanse at tadulas. Dahilan upang bumagsak at tumama ang ulo sa sahig. Agad itong isinakay sa rescue vehicle ang alabat at dinala sa Doña Marta Hospital para sa agarang lunas. Subalit dineklara na rin itong walang buhay ng doktor dahil sa tinamong malubhang pinsala sa ulo. Nilo Dagos, Abante. Mga ganap sa labas ng Pinas, Balitang Abroad.
Sa ating balitang abroad, inihayag ng White House na pinag-aaralan ni Pangulong Donald Trump ang iba't ibang paraan upang makuha ang Greenland, kabilang ang posibleng paggamit ng US military, sa kabila ng pagtutol ng Denmark at mga kaalyado sa Europa. Ayon sa administrasyon, mahalaga ang Greenland sa pambansang seguridad ng Amerika laban sa banta ng Russia at China sa Arctic. Mariing tinututulan ng mga lider ng Europa at Canada ang plano, iginiit na pag-aari ito ng mga Greenlanders at maaaring magdulot ng tensyon sa NATO. Kasama pa rin sa mga opsyon ang direktang pagbili o mas malapit na ugnayan, ngunit nananatiling hindi malinaw kung paano ito maisasakatuparan ng hindi lumalala ang alitang diplomatiko. Palakasang pangmalakasan. Balitang Sports. Sa ating balitang sports, umaabante na sa ikalawang panalo ang talk and text sa tropang 5G sa pangunguna ni Jordan Hearing matapos ang ibaon ang Meralco Bolsa. Ang detalye, umaabante sa balita si Abante Sports reporter Zeus Valdez. Ipinamalas ng TNT tropang 5G ang buong lakas ng kanilang opensa mula umpisa hanggang dulo upang igupo ang Meralco Ball sa score na 109-92 at makuha ang 2-0 na bentahe sa Game 2 ng PBH Season 50 Philippine Cup Semifinals itong Miyerkules ng gabi sa Smart Araneta Coliseum. Naging sentro ng atake ng tropang 5G si Jordan Heading na nagtala ng 24 points, tampok ang 2 3-point shots at isang 4-pointer upang mapiling player of the game. Siya rin ang nagtakda ng tono sa unang quarter kung saan agad umalago ang TNT sa 29-19 na kalamangan na hindi na nila binitawan hanggang sa uling buzzer. Patuloy pang pinalaki ng tropang 5G ang agwat sa mga sumunod na yugto, umabot sa pinakamalaking lamang na 24 points habang hindi nakahanap ng tugon ang Meralco sa mabilis at balancing opensa ng kanilang kalaban. Nanguna naman si Calvin Optanas sa TNT sa score na 26 points habang nag-ambag ng tig 12 sina RR Pugoy at Kelly Williams. May 11 points din si Brandon Canuelas-Rosser bilang dagdag na suporta. Sa panig na Meralco, sina Chris Newsome at Cliff Hodge ang umiscore ng tig 18 points. Nagambag sina Bong Quinto ng 13, Kurt Trayson ng 11 at Aaron Black ng 10. Subalit hindi ito naging sapat upang pigilan ang rumaragasang tropang 5G. Dahil sa panalo, mas napalapit ang TNT sa finals habang papasok ang series sa Game 3, tanga ng malinaw na momentum at control sa best of 7 semifinals. Ako si Sus Valdez, Abante. Balitang Showbiz. Sa ating balitang showbiz, SB19 member Ken Suzon at Pinay supermodel Jenica Sanchez may sikreto o manong relasyon. Umaabante sa balita si Abante Showbiz reporter Ogie Narvaez Rodriguez. Abante Radyo Live Report. Yes, Mabik, mainit nga pinag-uusapan ngayon sa social media ang di umano'y nasa dating stage na raw ang sina SB19 Ken Suzon at Pinay supermodel Jenica Sanchez. May mga resibong photo kasi, Mabik, na pinagpipyesan sa online world na nakapost daw mismo sa social media account ni Jenica. Kahit kamay lang naman ng lalaki ang makikita sa photo at walang muka, obvious na obvious daw na kamay ito ni SB19 Ken. Dahil sa mga tattoo at sing-sing na suot nito, napansin din ng mga netizens na magkapareho ang bags na gamit ng P-pop king at supermodel, Mabik. Pero mula nang umingay sa social media, ang pagkakalink ng dalawa ay bigla ring nawala. Ang mga viral photos sa social media ni Jenica. Sabi ng fans, nag-collab lang daw sa isang proyekto ang dalawa dahil parehong mahilig sa fashion, sina SB19 Ken at Jen. In fairness, marami sa 18 ang nagsasabing full support naman daw nila ang personal lives ng mga idolo. Kaya naniniwala silang walang anything romantic na nanamagitan kina SB19 Ken at Jenica. Yun na, ako si Ogie Narvaez Rodriguez, Abante. Balitang viral. At sa ating balitang viral, nakakita ka na ba ng bisikleta na walang pedal? Tampok sa ating balitang viral. Ngayong tanghali,
si Ateng na sinakyan ng bisikleta na wala namang gulong o pedal. Ang plot twist ikaw mismo ang gagalaw para umandar ang bisikleta. Nako, sa ituloy ng netizens sila na lang daw ang napagod sa ginawa ni Ateng. Panoorin po natin. Essa bike aqui a gente pedala com a bunda. Socorro, meu Deus! Eu não sei parar, meu Deus! Essa bike aqui a gente pedala com a bunda. Socorro, meu Deus! Eu não sei parar, meu Deus! Essa... Sasakay ka ba dyan? Para masakit sa bewang Pero yan. pwede i-try, no? Masakit. Oy, exercise yan. Oo, baka lumit naman ang bewang ko dyan. Baka maging sexy ka dyan. Bakit sexy naman ako? Mas lalo maging sexy. Okay, so yan po ang kabuuan ng Abante sa tanghali ngayong araw po ng Huwebes, January 8, 2026. Samantala, samahan ninyo kami bukas, January 9 ng Biyernes, para tutukan po ang milyong-milyong deboto na may isang panatas sa Poong Nazareno. At kahit maging updated sa mga mahalagang kaganapan sa buong maghapon sa Translation 2026 Special Coverage, hatid sa inyo ng Abante Radio. Sa ngalan po ng buong puwersa ng DWAR Abante Radio, ako ang inyong kaabante, Mavic Trinidad. At ako naman po inyong kaabante, Eli Saludar, para sa Abante sa tanghali.